Ipinagpalit sa marangyang banyagang bisig. Iniwan ang dalawang paslit sa gitna ng gutom at bagyo. Habang si Rosaline ay nagpapakasasa sa ginto, ang anak niyang si Elian ay namamalimos ng patak ng gatas para sa kapatid na nag-aagaw buhay. Ngayong bumalik ang taksil na ina sa anyo ng isang pulubi, may puwang pa ba ang patawad sa pusong ginawa ng bato ng kawalang hiyaan? Isang paglalakbay ng paghihiganti, sakripisyo, at ang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng sugat ay kayang hilumin ng panahon. Handa ka na bang masaktan? Huwag mo akong pigilan, Elian. Ayoko nang mabulok sa hirap at baho ng isdang ito kasama ninyo. Pabigat lang kayo sa bawat pangarap ko. Ang mga salitang yun ni Rosaline ay mas matalas pa sa kalawanging kutsilyo na ginagamit ni Elian sa paglilinis ng isda. Malamig ang boses ng kanyang ina, walang bakas ng pag-aalinlangan at puno ng puot sa tadhana. Sa sandaling iyon, hindi gumalaw si Elian. Ang kanyang maliliit na kamay ay abala sa pag-aayos ng isang lumang kumot sa paligid ng kanyang kapatid na si Mireya. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog sa loob ng isang basket. Hindi alintana ang bagsik ng bagyong humahagupit sa kanilang munting dampa sa pampang ng Quezon. Maingat na inilipat ni Elian ang basket sa bahagi ng sahig na hindi inaabot ng tulo ng ulan mula sa butas-butas nilang bubong. Bawat patak ng tubig na tumatama sa sahig ay tila ba paalala ng kanilang kahirapan. Ngunit mas pinili ni Elian na pagtuunan ng pansin ang init ng katawan ng kanyang kapatid. Nang lumingon siya, nakita niya si Rosaline na nakatayo sa may pintuan. Nakasuot ito ng pulang bestida na hindi bagay sa dumi ng kanilang paligid. May bitbit itong maliit na maleta at sa labas ng bahay, isang marangyang sasakyan ang naghihintay. Ang mga ilaw nito ay tila nanunuya sa kadiliman ng gabi. Inay, may sakit si Mireya, ang tanging lumabas sa tuyot na lalamunan ni Elian. Sino ang magpapakain sa kanya? Wala na tayong bigas. Tumawa ng mapait si Rosaline. Iyan na nga ang sinasabi ko, Elian. Ang tanging maibibigay ninyo sa akin ay gutom at pagod. Pagod na akong maging nanay ninyo. Pagod na akong maging balo ng isang mangingisdang wala namang iniwan kundi utang. Lalakad na sana si Rosaline palabas nang biglang mapansin ni Elian ang isang bagay. Ang garapon sa ibabaw ng kanilang munting altar. Ang garapong naglalaman ng barya at ilang lukot na perang papel na pinaghirapan ng kanyang yumaong ama bago ito bawian ng buhay ay bukas at wala ng laman. Iyon ang perang itinabi nila para sa pambili ng gamot at gatas ni Mireya. Ang pera ni Itay. Kinuha mo? Tanong ni Elian. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang uri ng sakit na hindi pa niya kayang pangalanan. Kailangan ko ng panimula sa Maynila, Elian. Mas kailangan ko yon kaysa sa inyo. Bata pa kayo, marami pang magbibigay sa inyo ng limos dito sa nayon. Walang pakialam na sagot ni Rosaline habang humahakbang palabas sa ulan. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Elian. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila unti-unting pinipilas. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Ang kanyang katawan ay naging matigas na parang bato, habang ang kanyang paningin ay nagdidilim. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang palad dahil sa higpit ng pagkakasuntok ng kanyang sariling mga kamay. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Pinanood niya ang kanyang ina habang sumasakay sa sasakyang pag-aari ni Rafael Dizon. Nakita niya ang anino ng isang lalaki sa loob na humahaplos sa buhok ng kanyang ina, ang lalaking dahilan kung bakit nagawang talikuran ni Rosaline ang sariling dugo at laman. Nang umandar ang sasakyan, naiwan si Elian sa pintuan, nababasa ng ulan, habang ang liwanag ng sasakyan ay unti-unting nilalamon ng dilim. Sa loob ng dampa, nagsimulang umiyak si Mireya. Ang tunog ng yak ng sanggol ay humahalo sa hagupit ng hangin at sa ingay ng mga alon sa dagat na tila ba nakikiramay sa kanyang pagkaulila. Bumalik si Elian sa loob at binuhat ang kanyang kapatid.
Ang init ng katawan ni Mireya ay nagpapaalala sa kanya ng responsibilidad na iniwan sa kanyang balikat sa edad na siyam. Tiningnan niya ang hungkag na altar, ang bakanteng garapon, at ang basang sahig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kislap ng pagkabata, ay naging malamig at walang emosyon. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata dahil tila ba natuyo na ang lahat ng luha sa kanyang katawan kasabay ng pag-alis ng kanyang ina. Sa katahimikang nababalot ng ingay ng bagyo, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa isipan ni Elian. Ito ba ang halaga ng isang anak? Ang ipagpalit sa ilang pirasong papel at sa pangako ng isang buhay na walang hirap? Tumingin siya sa bintana, sa direksyong tinahak ng sasakyan, at sa ilalim ng kanyang hininga, bumulong siya ng isang pangakong mas matibay pa sa anumang bagyo. Isang pangakong magiging mitya ng kanyang bawat paghinga sa mga susunod na dekada. Ngunit paano mabubuhay ang dalawang batang walang kahit na ano sa gitna ng isang mundong walang awa? Hanggang kailan kakayanin ng isang siyam na taong gulang na bata na maging kuta laban sa lupit ng tadhana? Ang tanging sagot na natanggap niya ay ang walang tigil na pagbagsak ng ulan sa kanilang bubong, tila isang malungkot na awit na walang katapusan. Ang sikmura ay hindi marunong maghintay at ang gutom ay walang pinipiling edad. Ito ang malupit na katotohanang sumampal kay Elian nang sumikat ang araw pagkatapos ng gabing iyon ng pag-alis ng kanyang ina. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga butas ng kanilang dampa, na tila ba tinutuya ang bawat bahagi ng kanilang kahirapan. Si Mireya ay hindi na umiiyak. Ang kanyang boses ay naging mahina na lamang na daing, habang ang init ng kanyang noo ay tila bagang nagbabagang uling na sumusunog sa pag-asa ni Elian. Lumabas si Elian ng bahay, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng tindahan ni Aling Berta, ang pinakamalaking sari-sari store sa kanilang nayon. Ang amoy ng tuyo at bagong saing na kanin ay bumalot sa kanyang pangamoy na naging sanhi ng panghihina ng kanyang mga tuhod. Aling Berta, maaari po bang makahingi ng kaunting gatas? O kahit lugaw lang po para sa kapatid ko? Ang pakiusap ni Elian, ang kanyang tinig ay halos pabulong na dahil sa hiya. Babayaran ko rin po kapag nakahanap ako ng trabaho. Tumigil si Aling Berta sa pagwawalis at tumingin kay Elian mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay nalukot sa pandidiri, tila ba isang maruming basahan ang nasa harap niya. Trabaho? Isang siyam na taong gulang na batang tulad mo? Huwag mo akong patawanin, Elian. Ang malakas at matining na boses ni Aling Berta ay umalingaw sa paligid. Sapat na para marinig ng mga kapitbahay na nagsisimula ng lumabas. Ang anak ng taksil ay hindi kailanman magiging mapagkakatiwalaan. Alam ng buong nayon ang ginawa ng nanay mo. Tumakas kasama ang lalaki at kinuha pa ang pera ng patay mong ama. Siguradong ganun din ang gagawin mo. Gusto mo lang magnakaw sa tindahan ko. Hindi po ako magnanakaw, Aling Berta. Kailangan lang po talaga ni Mireya. Umalis ka rito, sigaw ni Aling Berta, habang iwinawasiwas ang kanyang walis tingting na muntik nang tumama sa mukha ng bata. Huwag mong dalhin ang kamalasan at kawalang hiyaan ng pamilya mo sa harap ng negosyo ko. Kung gusto ninyong mabuhay, doon kayo sa basurahan maghanap. Doon kayo nababagay. Ang bawat salita ni Aling Berta ay tila mga latay ng latigo sa likod ni Elian. Tumalikod siya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyot. Ngunit ang kanyang puso ay tila dinudurog ng libu-libong pako. Sa kanyang paglalakad, patungo sa dalampasigan, nakita niya ang mga plastik na bote at mga latang itinapon ng dagat pagkatapos ng bagyo. Doon, sa gitna ng mabahong amoy ng mga nabubulok na basura at basang buhangin, nagsimulang maghukay ang isang batang dapat ay nasa loob ng silid-aralan. Ang kanyang maliliit na daliri ay nagdurugo na dahil sa matatalas na gilid ng mga lata, ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat segundo
Nang paghinga ni Mireya na kailangang dugtungan, isang anino ang lumapit sa kanya. Iyon ay si Aling Luningning, ang biyudang tindera ng Chaolong sa kanto, na laging may malungkot na ngiti. Walang salita siyang lumapit at inabutan si Elian ng isang plastik na supot na naglalaman ng mainit pang lugaw at isang maliit na lata ng gatas. "Kainin mo ito, Elian. Pakainin mo ang kapatid mo," bulong ni Aling Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag. "Huwag mong pansinin ang sinasabi ng iba. Ang Diyos ay hindi natutulog." Nang hawakan ni Elian ang mainit na supot, doon lamang siya nakaramdam ng kaunting init sa gitna ng kanyang nanlalamig na mundo. "Salamat po, Aling Luningning. Ibabalik ko po ito sa inyo. Pangako po." "Huwag na, anak. Sapat na sa akin na makitang nakatayo ka pa rin," sagot ng matanda, bago ito tuluyang lumakad palayo. Bumalik si Elian sa kanilang dampa. Ang bawat hakbang ay tila isang tagumpay. Maingat niyang pinakain si Mireya. Binitawan ang bawat kutsara ng lugaw na tila ba ito ay ginto. Nakita niyang dahan-dahang bumabalik ang kulay sa mukha ng kapatid. At sa sandaling iyon, nakaramdam si Elian ng isang uri ng kaligayahang hinaluan ng pait. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay biglang bumasag nang marinig niya ang malalakas na yapak ng mga tao patungo sa kanilang dampa. Sa unahan ay si Aling Berta. Ang muka ay pulang-pula sa galit at may kasamang dalawang lalaki mula sa barangay. "Nandyan ang batang magnanakaw," sigaw ni Aling Berta habang itinuturo si Elian. "Nawawala ang pitaka ko sa tindahan matapos siyang lumapit kaninang umaga. Alam ko na, ang anak ng ahas ay ahas din ang gawi. Ibigay mo sa akin ang pera, Elian, bago pa kita ipakulong." Nanlaki ang mga mata ni Elian. Ang kanyang kamay na hawak pa rin ang supot ng lugaw ay nanginig. Tumingin siya kay Mireya na muling nagsimulang umiyak dahil sa ingay. Sa harap ng kawalang katarungan at ng mga matang mapanghusga, naramdaman ni Elian ang muling pagbalot ng dilim sa kanyang paligid. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili kung ang buong mundo ay nakaturo na sa kanya bilang isang kriminal dahil lamang sa kasalanan ng kanyang ina? "Ibalik mo na ang iyong mga aklat, Elian. Hindi na makakapasok ang isang batang may bahid ng nakakahiyang balita, lalo na't pinagbibintangan ka pa ng pagnanakaw sa kapwa mo taga-nayon." Ang tinig ng kanyang guro ay hindi galit, kundi puno ng isang uri ng pagkasuklam na itinatago sa ilalim ng pormalidad. Para kay Elian, ang bawat salitang yon ay tila pagpukpok ng huling pako sa kabaong ng kanyang mga pangarap. Dahan-dahang inilapag ni Elian ang kanyang luma at punit-punit na kwaderno sa ibabaw ng lamesa. Hinaplos niya ang pabalat nito sa huling pagkakataon. Ang mga daliri niya ay dumama sa bawat tupi ng papel kung saan nakasulat ang kanyang mga pangarap na maging isang inhinyero balang araw. Sa labas ng silid-aralan, naririnig niya ang tawanan ng kanyang mga kaklase, ang tunog ng kanilang mga takbo at laro na tila ba nanggagaling sa isang mundong hindi na niya kailanman mapupuntahan. Hindi sumagot si Elian. Kinuha niya ang kanyang kupas na bag at lumakad palabas ng paaralan nang hindi tumitingin sa likod. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid-aralan ay tila paglayo rin sa kanyang pagkabata. Sa edad na 9, kailangan na niyang patayin ang bata sa loob niya upang bigyang daan ang lalaking kailangang bumuhay sa kanyang kapatid. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pier, sa lugar kung saan ang amoy ng lansa ng isda at ang init ng sikat ng araw ay nagsasanib upang lumikha ng isang kapaligirang walang puwang para sa mga mahihina. Doon, ang mga kalalakihan ay may mga boses na tila kulog at ang mga balat ay kasing kunat ng katad. "Hoy, paslit! Ano ang ginagawa mo rito? Hindi ito palaruan!" Sigaw ng isang lalaking may pasan-pasan na malaking batya ng isda. "Gusto ko pong magtrabaho." Matigas na sagot ni Elian habang pilit na pinatitibay ang kanyang tindig sa kabila ng pangangatal ng kanyang mga binti.
Kaya ko pong magbuhat, kaya ko pong maglinis, kahit ano po, basta bigyan ninyo ako ng kahit kaunting barya. Isang matandang lalaki, si Mang Kanor, ang lumapit sa kanya. Pinagmasdan nito ang maliit na katawan ni Elian at ang determinasyon sa kanyang mga mata. Mabigat ang mga batya rito, bata. Baka mabali ang mga buto mo. Mas mabigat po ang gutom ng kapatid ko kaysa sa anumang isda, Mang Kanor. Ang sagot ni Elian na nagpatahimik sa matanda. Doon nagsimula ang kalbaryo ni Elian. Ang kanyang araw ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Ang kanyang mga balikat na dapat ay pasan-pasan lamang ang isang magaan na bag ng paaralan ay unti-unting nalulooban ng mga pasa at sugat dahil sa bigat ng mga basket ng isda. Ang bawat pagbagsak ng batya sa semento ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na yumaig sa kanyang buong pagkatao. Ngunit tinitiis niya ang lahat. Isang gabi, pag-uwi niya sa kanilang dampa, nadatnan niyang gising si Mireya. Ang sanggol ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay tila nagtatanong. Kumuha si Elian ng isang maliit na stick at sa sahig na gawa sa tuyong lupa, dahan-dahan niyang isinulat ang alpabeto. Mireya, makinig ka. Kahit wala si kuya sa eskwelahan, ituturo ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Bulong niya habang tinitiis. Ang hapdi ng kanyang mga daliring may mga sugat mula sa matatalas na kaliskis ng isda. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling ang kanyang pagod ay napapalitan ng pag-asa para sa kinabukasan ng kapatid. Ngunit ang tadhana ay tila hindi pa tapos sa pagsubok sa kanya. Isang hapon sa pier, habang pilit na binubuhat ni Elian ang isang malaking crate ng yelo, biglang dumulas ang kanyang paa sa basang sahig. Isang malakas na pagbagsak ng kahoy na may lamang yelo ang tumama sa kanyang binti. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang buong katawan na nagdulot ng pansamantalang pagdidilim ng kanyang paningin. Nais niyang sumigaw sa sakit, ngunit mabilis niyang kinagat ang kanyang labi hanggang sa lumabas ang dugo. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Kung malalaman ng mga tauhan sa pier na nasaktan siya, tatanggalin siya sa trabaho. At kung wala siyang trabaho, wala ring kakainin si Mireya. Pilit siyang tumayo. Kahit na ang bawat galaw ay tila ba may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang binti. Namumutla si Elian. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo na hinaluan ng dumi ng pier. Ayos ka lang ba, bata? Tanong ni Mang Kanor na nakakita sa nangyari. Ayos lang po ako, Mang Kanor. Nadulas lang po. Pagsisinungaling ni Elian habang pilit na naglalakad ng tuwid kahit na ang kanyang binti ay nagsisimula ng mamaga at magkulay ube. Sa kanyang pag-uwi ng gabing iyon, bawat hakbang ay isang pasakit. Ngunit bago siya makarating sa kanilang dampa, nakita niya ang isang pamilyar na anino na nakatayo malapit sa kanilang pintuan. Isang lalaking nakasuot ng maayos na barong. Ang mukha ay hindi niya malimutan. Ang tauhan ni Rafael Dizon. Ang lalaki ay may hawak na isang sulat at ang tingin nito sa kanilang dampa ay puno ng panghahamak. Ano ang kailangan ng mga taong sumira sa kanilang pamilya? Bakit sila nagpapadala ng mensahe sa gitna ng kadiliman? Anong tinitingin-tingin mo riyan? Akala mo ba ay reyna ka na rito dahil lang nakasuot ka ng sedang binili ko? Maglinis ka ng sapatos ko, Rosaline. Iyan ang dapat mong pagkaabalahan, hindi ang pagtunganga sa bintana. Ang boses ni Rafael Dizon ay wala ng tamis ng mga pangako noong sila ay nasa Quezon pa. Ngayon, ang bawat salita niya ay tila latigo na humahampas sa pagkatao ni Rosaline. Ang lalaking akala niya ay magliligtas sa kanya mula sa putik ng kahirapan ay siya palang maglulubog sa kanya sa isang uri ng impyernong na paliligiran ng ginto. Dahan-dahang lumuhod si Rosaline sa malamig na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Hawak niya ang isang malambot na basahan upang linisin ang putik sa sapatos ni Rafael. Ang putik na tila ba sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Habang ginagawa niya ito, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang suot niyang pulang sedang bestida na noon ay simbolo ng kanyang pangarap
ay tila ba nagiging isang napakabigat na kadena na sumasakal sa kanyang leeg. Lumingon si Rosaline sa malawak na hardin ng mansyon sa Maynila. Ang palasyong ito ay gawa sa buhangin, maganda sa paningin, ngunit madaling gumuho sa isang ihip lang ng hangin. Naalala niya ang kanyang mga anak, si Elian at ang maliit na si Mireya. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay walang kapantay sa bigat ng perang kinuha niya mula sa altar ng kanyang yumaong asawa. Bawat barya na ninakaw niya ay tila ba naging mga buhay na uling na unti-unting sumusununog sa kanyang konsensya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nabasag ng bumukas ang malaking pintuan. Isang babaeng balot ng alahas at may taglay na awtoridad ang pumasok. Iyon ay si Doña Victoria, ang tunay na asawa ni Rafael. Ang pagpasok nito ay nagdulot ng isang mabigat na presensya na tila ba nagpaliit palalo sa mundo ni Rosaline. Rafael, hanggang kailan mo ba itatago ang basurang ito sa loob ng bahay ko? Ang boses ni Victoria ay puno ng pagkasuklam. Ang kanyang mga mata ay nanunuya habang nakatingin sa nakaluhod na si Rosaline. Ang isang babaeng kayang talikuran ang sariling mga anak para sa luho ay walang karapatang tumapak sa aking teritoryo. Ang amoy ng malansang isda mula sa probinsya ay hindi kayang takpan ng anumang pabango. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, kinuha niya ang kanyang baso ng alak at uminom na tila ba walang naririnig. Ang kawalan niya ng kibo ay mas masakit pa para kay Rosaline kaysa sa anumang panlalait. Dito niya na-realize na sa loob ng mansyong ito, hindi siya isang reyna, kundi isang gamit lamang na pwedeng ipahiya at tapakan anumang oras. Rafael? Ang panginginig na boses ni Rosaline ay sumubok na bumasag sa katahimikan. Gusto ko lang sana malaman kung maaari ko bang padalhan ng kahit kaunti ang aking mga anak sa Quezon. Malamig ang panahon doon ngayon at baka wala silang. Isang malakas na hampas ng palad ang biglang dumapo sa pisngi ni Rosaline bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap. Ang lakas ng sampal ay naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang pandinig ay tila ba napuno ng isang nakabibinging ugong. Huwag na huwag mong babanggitin ang nakaraan mo sa harap ko. Rosaline, ang sigaw ni Rafael ay tila ba kulog na yumaig sa buong silid. Nakalimutan mo na ba? Binili kita. Inalis kita sa putikan. Ang tanging tungkulin mo rito ay pasayahin ako at manahimik. Kung maririnig ko pang muli ang tungkol sa mga batang yon, itatapon kita pabalik sa dalampasigan na walang kahit isang hibla ng damit sa iyong katawan. Doon ka magmakaawa sa mga alon. Nakalubog ang mukha ni Rosaline sa malamig na marmol. Ang kanyang pisngi ay nagsisimulang mamaga, ngunit ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila ba unti-unting nadudurog sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling pagkakamali. Nais niyang umiyak, nais niyang sumigaw, ngunit kahit ang kanyang mga luha ay tila ba natakot na ring lumabas. Sa gitna ng kanyang pagkakadapa, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, ang mukha ni Elian habang hinahabol ang sasakyan ni Rafael sa ilalim ng ulan. Ang mga mata ng kanyang anak na puno ng sakit at pagtataka. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rosaline ang isang uri ng lamig na hindi kayang pawiin ng anumang mamahaling kumot. Ang kanyang pangarap ay naging isang bangungot at ang kanyang kalayaan ay naging isang bilangguan na may rehas na ginto. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan habang nakikinig sa papalayong mga hakbang ni Rafael at Victoria. Ito ba ang kapalit ng kanyang pagtataksil? Ang mabuhay bilang isang anino sa isang palasyong unti-unting nilalamon ng buhangin? Hanggang kailan niya kayang tiisin ang bawat sampal at bawat pagalipusta bago tuluyang mamatay ang huling bahagi ng kanyang kaluluwa? Ibalot ninyo ang lahat ng ito sa yelo. Siguraduhin ninyong walang kahit isang isda ang masisira. Ang bawat mabulok na huli
ay perang nawawala sa atin. At sa mundong ito, ang perang nawawala ay katumbas ng buhay na ninanakaw. Ang tinig ni Alien, na ngayon ay 29 na taong gulang na, ay kasing lamig ng mga freezer sa loob ng kanyang malawak na surya o Songche Bien Haisan. Wala nang bakas ng batang payat na nagmakaawa noon para sa isang lata ng gatas. Ang kanyang mga balikat ay malapad. Ang kanyang tindig ay matigas na parang asero. At ang kanyang mga mata ay tila 2 pirasong kristal na hindi tinatablan ng kahit anong emosyon. 20 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon ng bagyo. Ngunit para kay Alien, ang bawat segundo ay tila isang pakikipagdigma. Ang bawat sentimong kinita niya ay hinaluan ng dugo, pawis, at ng pagpatay sa kanyang sariling kaligayahan. Siya na ngayon ang pinakamakapangyarihang negosyante ng isda sa Quezon, ngunit sa likod ng kanyang mamahaling barong at makinang na sasakyan, nananatili ang isang sugat na hindi kailanman naghilom. Pumasok si Mireya sa kanyang opisina. Ang kanyang kapatid ay isa ng dalagang ganap. May taglay na kagandahang tila isang sariwang bulaklak sa gitna ng tuyot na lupa. Nakasuot ito ng kanyang uniforme para sa huling taon ng pag-aaral sa medisina. Kuya, kailangan nating pag-usapan ang graduation ball ko sa susunod na buwan. Ang masayang boses ni Mireya ay tila isang himig na pilit binabasag ang katahimikan ng silid. Gusto ko sanang naroon ka. Ikaw lang ang pamilya ko, kuya. Ikaw ang nanay at tatay ko. Sandaling natigilan si Alien. Tumingin siya sa kanyang kapatid at sa isang saglit, ang lamig sa kanyang mga mata ay bahagyang natunaw. Kinuha niya ang kanyang pitaka at naglabas ng isang makapal na bundle ng pera. Bilhin mo ang pinakamahal na bestida na gusto mo, Mireya. Ayokong magmukha kang kulang sa kahit ano sa harap ng mga kaklase mo. Ang sabi ni Alien habang inilalapag ang pera sa lamesa. Pupunta ako kung hindi ako abala sa operasyon ng bagong planta. Lagi ka namang abala, kuya. Ang buntong hininga ni Mireya ay puno ng pait. Pera, laging pera ang ibinibigay mo. Pero kailan mo ba huling binanggit ang pangalan ni Inay? Graduation ko na, kuya. Hindi mo ba naiisip na baka buhay pa siya? Baka hinahanap niya tayo. Sa pagbanggit ng salitang inay, ang hangin sa loob ng silid ay tila ba naging yelo. Tumayo si Alien. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Ang galit na pilit niyang ibinaon sa loob ng 2 dekada ay tila isang bulkang muling nag-aalboroto. Mireya, how many times do I have to tell you? Wala tayong ina. Ang boses ni Alien ay naging isang madilim na bulong na nakakapangilabot. Ang babaeng tinutukoy mo ay namatay na sa sandaling pumasok siya sa sasakyang yon. 20 taon na ang nakalilipas. Huwag mo nang uulitin ang salitang yan sa pamamahay na ito kung ayaw mong mawala ang lahat ng luho na tinatamasa mo ngayon. Ba't kuya, hindi mo ba nararamdaman ang kulang? Ang lungkot sa likod ng lahat ng yaman nating ito? Ang kulang ay napupunan ng kapangyarihan, Mireya. At ang lungkot ay anino lamang ng mga taong walang ginagawa. Pagtatapos ni Alien, habang tumatalikod sa kanyang kapatid upang tumingin sa bintana, sa dagat na naging saksi sa kanyang paghihirap. Nang lumabas si Mireya na may luha sa mga mata, naiwan si Elian na mag-isa. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang maliit na drawer sa kanyang lamesa. Doon, nakatago ang isang lumang graduation photo ni Mireya noong high school at sa likod nito ay ang maliit na kalawanging Kwiaw Mauvang na pinulot niya noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Isang gintong alaala ng isang itim na nakaraan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang utang na loob sa sarili, na hindi siya pwedeng maging mahina, na ang pag-ibig ay isang karangyaan na hindi niya kayang bayaran. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang lamesa. Ang kanyang sekretarya ay may mahalagang balita. Sir Alien, may ulat po mula sa pier. Isang matandang babae ang nakitang palaboy-laboy sa benta. Sira-sira ang damit at tila nawawala sa sarili.
Pero ang nakapagtataka po, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ninyo. Sinasabi niyang hinahanap niya ang kanyang anak na si Elian Mercado. Nabitawan ni Elian ang kuyaw na hawak niya. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa kanyang pandinig. Ang kanyang paghinga ay bumilis at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mangatal sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sino ang babaeng ito? Pagkatapos ng 2 dekada ng katahimikan, bakit tila bumabalik ang mga multo ng nakaraan upang gambalain ang kanyang binuong kuta? Sir, ano po ang gagawin namin? Tanong ng boses sa kabilang linya. Tumingin si Elian sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Isang madilim na ulap ang nagsisimulang mabuo, tila isang babala ng isang darating na unos na mas matindi pa sa bagyong hinarap niya noong bata pa siya. Hayaan ninyo siya, ang sagot ni Elian, bagamat ang kanyang boses ay tila ba nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hayaan ninyo siyang mabulok sa kung saan man siya nanggaling. Wala akong kilalang ibang Elian Mercado, kundi ang taong nakatayo rito ngayon. Ngunit sa kabila ng kanyang matitigas na salita, naramdaman ni Elian ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Isang muikim na bumaon ng malalim. Paalala na ang nakaraan ay hindi kailanman namamatay. Nagtatago lamang ito sa dilim, naghihintay ng tamang sandali upang muling maningil. Huwag mo akong hawakan. Ang dumi-dumi mo, Rosaline. Ang bawat haplos mo ay tila ba paalala ng lahat ng malas na dinala mo sa buhay ko mula nang kunin kita sa mabahong nayo na iyon. Ang mga salitang ito ni Rafael ay hindi na binitawan sa loob ng isang mansyon, kundi sa isang madilim at maliit na kwarto sa isang mumurahing motel sa Maynila. Wala na ang mga mamahaling sapatos, wala na ang mga hiyas, at wala na ang kapangyarihan. Ang negosyo ni Rafael ay tuluyan ng gumuho matapos ang sunod-sunod na pagkatalo sa sugal at maling pamumuhunan. At sa kanyang pagbagsak, ang unang bagay na kanyang itinapon ay ang babaeng inakala niyang palamuti lamang sa kanyang buhay. Dahan-dahang napasandal si Rosaline sa maruming dingding. Ang kanyang balat, na dati ay kasing kinis ng seda, ay tuyot na at puno ng mga bakas ng paghihirap. Ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng puti, mga pilat ng 20 taon ng pagtitiis sa ilalim ng kamay ng isang lalaking hindi kailanman siya minahal. Nais niyang sumagot. Nais niyang ipaalala kay Rafael ang lahat ng sakripisyong ginawa niya, ang pagtalikod niya sa sariling mga anak para lamang sumunod dito, ngunit ang kanyang boses ay tila ba naubos na. Ang tanging naramdaman niya ay ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang pinapanood si Rafael na iniimpake ang huling natitirang gamit nito. Saan ako pupunta, Rafael? Ang pabulong na tanong ni Rosaline, ang kanyang tinig ay basag na tila isang basong nahulog sa semento. Wala na akong kahit ano. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Iyan ang problema sa iyo, Rosaline. Masyado kang naniwala sa mga pelikulang pinapanood mo. Ang huling panunuya ni Rafael bago nito padabog na isinara ang pinto. Ang malakas na tunog ng paglock ng pintuan ay tila huling hatol sa kanyang kapalaran. Naiwan si Rosaline sa gitna ng katahimikan na punong-puno ng pagsisisi. Lumabas siya ng motel, dala ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng kanyang iilang damit. Ang ulan sa Maynila ay hindi katulad ng ulan sa Quezon. Dito, ang tubig ay malamig, marumi, at tila ba may halong pait ng usok. Naging buhay pulubi si Rosaline. Sa loob ng ilang buwan, ang bawat kanto ng abenida at bawat ilalim ng tulay sa Quiapo ay naging saksi sa kanyang pagbagsak. Siya na dati ay hindi makakain kung walang mamahaling ulam. Ngayon ay nakikipag-agawan na sa mga tira-tirang pagkain sa basurahan. Ang bawat subo ng panis na tinapay ay tila ba may lasa ng mga luhang hindi niya nailabas noong gabing iniwan niya ang kanyang mga anak. Isang hapon, habang nakasilong siya sa tapat ng isang tindahan ng dyaryo,
Isang pamilyar na muka ang nakakuha ng kanyang pansin sa isang lumang pahayagsyagan na ginagamit na pambalot. Doon, sa isang maliit na artikulo tungkol sa mga natatanging mag-aaral ng medisina, nakita niya ang isang dalaga. Kahit na malabo ang pagkakaimprenta, kilala ni Rosaline ang mga matang iyon, ang mga mata ni Mireya. At sa ibaba ng larawan, nabasa niya ang pangalan ng nag-iisang sponsor ng dalaga, Elian Mercado. Nabitawan ni Rosaline ang hawak niyang dyaryo. Ang kanyang puso ay tila ba tumalon mula sa kanyang dibdib. Ang Baigio da Chintoy na anak niya, ang batang iniwan niyang umiiyak sa gitna ng bagyo, ay isa na ngayong matagumpay na tao. Isang halo-halong emosyon ang bumulwak sa kanyang kaluluwa. Katuwaan, pagmamalaki, ngunit higit sa lahat, ang isang nakaririmarim na uri ng kahihiyan. Paano siya haharap sa kanila? Paano niya hihingin ang tawad ng mga taong pinagkaitan niya ng pagmamahal para sa isang huwad na pangarap? Ngunit ang tawag ng dugo ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Sa gitna ng kanyang panghihina, sa gitna ng kanyang pagkakasakit dahil sa gutom at lamig, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan niyang bumalik, hindi para humingi ng yaman, kundi para makita man lang ang mga bakas ng buhay na kanyang sinira. Gamit ang huling lakas ng kanyang mga binti, nagsimulang maglakad si Rosaline patungo sa bilihan ng tiket ng bus. Ang bawat hakbang ay tila pagbabalik sa bawat pagkakamaling kanyang ginawa. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila bumubulong. Huli na ba ang lahat? May puwang pa ba para sa isang taksil sa tahanang kanyang sinunog? Nang makasakay siya sa bus patungong Quezon, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang estranghero, isang anino ng babaeng dati ay puno ng yabang. Ang tanong na nagiiwan ng malalim na sugat sa kanyang isipan ay hindi kung tatanggapin ba siya ni Elian, kundi kung kaya ba niyang tignan ang kanyang sarili sa salamin kapag nakita na niya ang mga mata ng anak na kanyang tinalikuran. Ang bawat amoy ng alat ng dagat na humahampas sa dalampasigan ng Quezon ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang lakas ni Rosaline. 20 taon. 20 taon niyang pinangarap na takasan ang amoy ng isda, ang malansang buhay, at ang ingay ng mga alon. Ngunit ngayong nakatayo siya muli sa lupang kanyang tinalikuran, napagtanto niya na ang amoy na ito ang tanging bagay na tunay na nagmamay-ari sa kanya. Bumaba si Rosaline mula sa lumang bus. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo. Ang suot niyang bestida ay kupas na. Punit-punit ang laylayan at punong-puno ng alikabok mula sa mahabang biyahe. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya, hindi dahil sa pagkilala, kundi dahil sa pandidiri sa isang estrangherong mukhang pulubi na biglang sumulpot sa kanilang payapang nayon. Habang naglalakad siya patungo sa sentro ng nayon, napansin ni Rosaline ang malaking pagbabago. Ang mga dating dampa ay napalitan na ng mga sementadong bahay. Ang tindahan ni Aling Berta ay mas malaki na ngayon, puno ng mga makabagong kagamitan at mga paninda. Tumigil si Rosaline sa harap ng tindahan upang kumuha ng kaunting tubig mula sa gripo sa labas. Ngunit bago pa man niya maidikit ang kanyang mga palad sa tubig, isang pamilyar at matining na boses ang bumasag sa katahimikan. "Hoy! Ano ang akala mo sa gripo ko? Pampublikong paliguan? Umalis ka riyan! Baka mahawa pa ng kung anong sakit ang mga customer ko." Sigaw ni Aling Berta habang iwinawas-iwas ang isang makapal na pamaypay. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Rosaline. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng yabang, ay puno na ngayon ng pagsisisi. "Aling Berta, ako ito, si Rosaline." Natigilan ng matanda. Inilapit niya ang kanyang mukha. Sinisipat ang bawat kulubot sa balat ni Rosaline at ang puti sa kanyang buhok. Pagkaraan ng ilang segundo, isang malakas at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aling Berta, isang tunog na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng lupa.
Rosaline, ang reyna ng Quezon na sumama sa mayamang lalaki? Diyos ko po, anong nangyari sa'yo? Mukha kang basahan na dinaanan ng 10 bagyo. Ang sigaw ni Aling Berta ay sapat na upang maglingunan ang mga dumadaan. Nasaan na ang mga hiyas mo? Nasaan na ang mapuputi mong balat? Mukhang hiningi ng langit ang bayad sa lahat ng kawalanghiyaan mo sa mga anak mo. Patawad, Aling Berta. Gusto ko lang malaman. Nasaan ang mga anak ko? Nasaan si Elian? Ang pabulong na tanong ni Rosaline habang pilit na binabaliwala ang mga matang nakatingin sa kanya. Naku, huwag mo nang balaking lapitan ng batang yon. Ang panunuya ni Aling Berta ay tila ba may halong inggit. Si Elian ang pinakamayaman dito ngayon. Siya ang nagmamay-ari ng malaking syurya sa dulo ng kalsada. At ang kapatid niya, isang doktor na. Akala mo ba ay hihintayin ka nila? Ang alam ng lahat, matagal ka nang patay. At para sa kanila, mas mabuti pang manatili kang patay kaysa bumalik na mukhang basura. Hindi na nakasagot si Rosaline. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila pagpukpok ng martilyo sa kanyang dibdib. Sinundan niya ang itinuro ni Aling Berta. Sa dulo ng kalsada, kung saan dati ay nakatayo ang kanilang munting dampa, naroon na ang isang mansyon. Ang mga pader nito ay matataas. Ang gate ay gawa sa mabigat na bakal at ang paligid ay napaliligiran ng mga naggagandahang halaman. Nakatayo si Rosaline sa tapat ng gate. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa malamig na bakal. Ito ang tahanang binuo ng kanyang anak mula sa mga abo ng kanyang pag-alis. Ang bawat bato ng mansyong ito ay simbolo ng bawat gabi ng gutom na tiniis ni Elian. Biglang bumukas ang malaking gate. Isang itim at makinang na sasakyan ang dahan-dahang lumabas. Ang tunog ng gulong sa graba ay tila ba isang malakas na pintig ng puso sa pandinig ni Rosaline. Tumigil ang sasakyan sa tapat niya. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan. Doon, nakita ni Rosaline ang isang lalaking nakasuot ng salamin. Ang mukha ay seryoso at ang mga panga ay matitigas. Kahit 20 taon na ang lumipas, kilala niya ang mga matang iyon. Ang mga mata ni Elian. Ngunit ang mga matang iyon ay hindi nagpakita ng katuwaan. Wala ring galit. Ang tanging nakita ni Rosaline ay ang isang malalim at nakabibinging kawalan. Sino po sila? May kailangan ba kayo? Ang tanong ni Elian. Ang boses ay formal, malamig, at tila ba nanggagaling sa isang taong hindi kailanman nakakilala ng pag-ibig. Elian? Anak? Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Rosaline bago siya tuluyang nawalan ng balanse at napaluhod sa mainit na semento. Ang mga mata ni Elian ay nanatiling nakatitig sa kanya. Walang kislap ng pagkilala. Tila ba isang estranghero lamang ang nasa harap niya. Ang bintana ng sasakyan ay muling nagsimulang umakyat. Dahan-dahang tinatakpan ang mukha ng anak na kanyang tinalikuran. Manong, bigyan ninyo siya ng 500 piso. Mukhang kailangan niya ng makakain. Ang huling utos ni Elian sa kanyang driver. Bago muling umandar ang sasakyan, iniwan si Rosaline sa gitna ng alikabok at ng kanyang sariling pagkawasak. Kasi, huwag ninyong sasabihing magkadugo tayo. Ang nanay ko ay matagal nang patay. Ibinurol ko na siya sa puso ko noong gabing kinuha niya ang huling pag-asa namin para sa kanyang sariling luho. Ang boses ni Elian ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay tila isang tipak ng yelo na bumabagsak sa dibdib ni Rosaline. Nakatayo ang lalaki sa harap ng malaking gate. Ang kanyang anino ay mahaba at madilim na tumatama sa nanghihinang katawan ng kanyang ina. Walang galit sa kanyang mukha. Mas masakit ang kawalan ng emosyon dahil ipinapakita nito na wala na siyang pakialam. Dahan-dahang pinulot ni Rosaline ang 500 pisong papel na nalaglag sa alikabok. Ang kanyang mga daliri ay marumi, nanginginig, at puno ng sugat. Ang perang ito na sapat na para makakain siya ng ilang araw.
ay tila naging isang nagniningas na uling sa kanyang palad. Hindi niya ito tiningnan bilang biyaya. Tiningnan niya ito bilang huling bayad sa kanyang pagkatao. Elian, anak ako ito. Ang inay mo. Ang gumaralgal na boses ni Rosaline ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Nagkamali ako. Alam ko yon. Pero araw-araw kitang naalala. Araw-araw kong pinagsisihan ang gabing iyon. Lumingon si Elian sa kanyang driver na tila hindi alam kung saan titingin dahil sa bigat ng tagpo. Pagkatapos, muli niyang ibinaling ang kanyang mga mata kay Rosaline. Mga matang walang kislap ng awa. Mga matang tila nakatingin sa isang mantsa sa sahig na kailangang linisin. Mawalang galang na po, Ale. Ang formal na sagot ni Elian. Bawat pantig ay tila isang pako na ibinabaon sa krus ng pagsisisi ni Rosaline. Mali po yata kayo ng pinuntahang bahay. Ang nanay ko ay isang mabuting babae na namatay sa hirap habang pilit kaming binubuhay. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay isang estrangherong tila nawawala sa sarili. Kung kailangan ninyo ng tulong medikal, maaari ko kayong ipahatid sa ospital. Ngunit huwag na huwag ninyong gagamitin ang salitang anak sa harap ko. Naramdaman ni Rosaline ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang hapdi sa kanyang puso ay tila isang tunay na sugat na binubudburan ng asin. Ang bawat sakripisyo ni Elian sa loob ng 2 dekada, ang mga pasang hindi niya nakita, ang gutom na hindi niya naramdaman, ay tila ba nagkaroon ng anyo at boses sa harap niya ngayon. Ito ang golden moment ng pait. Dahan-dahang inilapit ni Rosaline ang perang papel sa kanyang mga labi at hinagkan ito. Hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil ito ang tanging bagay na nagmula sa kamay ng kanyang anak. Isang tahimik at basag na pasasalamat sa gitna ng pagtatakwil. Hindi ko kailangan ng pera mo, Elian. Ang hikbi ni Rosaline ay naging isang mahinang daing habang inilalagay niya ang pera sa ilalim ng isang bato sa tabi ng gate. Ang kailangan ko lang ay ang makita kang maayos, ang malaman na hindi ka naging katulad ko. Sandaling natigilan si Elian. Ang kanyang mga panga ay nagtagis at sa isang saglit, nakita ang isang mabilis na kislap ng sakit sa kanyang mga mata, isang alaala ng batang 9 na taong gulang na naiwan sa ulan. Ngunit mabilis itong napalitan ng aserong paninindigan. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng mansyon. Isang magandang dalaga ang lumabas, nakasuot ng malinis na puting damit. Ang buhok ay maayos na nakatali. Iyon ay si Mireya. Ang kanyang mukha ay puno ng kuryosidad habang tinitingnan ang matandang babaeng nakaluhod sa kanilang harapan. Kuya, ano ang nangyayari rito? Sino ang babaeng ito? Ang malambing na boses ni Mireya ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng isang digmaan. Tumingin si Rosaline sa kanyang anak na babae, ang sanggol na iniwan niyang nag-aagaw buhay dahil sa lagnat. Ang dalagang nasa harap niya ay ang buhay na patunay ng lahat ng ninakaw niya sa sarili niyang buhay. Nais niyang tumakbo at yakapin ito. Nais niyang amuyin ang buhok nito, ngunit nanatili siyang nakapako sa lupa dahil sa hiya. Wala ito. Mireya. Ang mabilis na sagot ni Elian, ang kanyang boses ay muling naging matigas. Isang nanlilimos lang na naligaw. Pumasok ka na sa loob. Baka mahamugan ka. Ngunit hindi kumilos si Mireya. Sa halip lumapit siya kay Rosaline. Ang kanyang mga mata ay puno ng likas na habag ng isang manggagamot. Inabutan niya si Rosaline ng kanyang sariling panyo. Ale, ayos lang po ba kayo? Bakit po kayo umiiyak? Ang tanong ni Mireya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Rosaline. Ang haplos na yon ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na kaluluwa ni Rosaline. Tumingin siya kay Mireya at sa isang saglit, ang katotohanan ay tila sasabog na mula sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita niya ang babala sa mga mata ni Elian, isang tingin na nagsasabing,
Papatayin niya ang sinumang susubok na sirain ang kapayapaan ng kanyang kapatid. Magsasalita na ba si Rosaline? Sasabihin ba niya ang katotohanang wawasak sa pamilyang pilit na binuo ni Elian? O mananatili siyang isang estranghero sa paningin ng anak na kailanman ay hindi siya nakilala? Bakit tila may kung anong humihila sa akin pabalik sa kanya? Bakit ang mga matang yon, kahit puno ng dumi at luha, ay tila ba naghahanap ng isang bahagi ng aking kaluluwa? Hindi mapakali si Mireya sa loob ng kanyang silid. Ang bawat pahina ng kanyang makapal na aklat sa medisina ay tila ba nawawalan ng saysay. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang nangangatal na kamay ng matandang babae sa labas ng kanilang gate. Isang kamay na tila ba may dalang hindi maipaliwanag na pamilyar na haplos. Sa labas, ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng mansyon, ang tensyon ay kasing bigat ng isang paparating na unos. Alam ni Mireya na mahigpit ang bilin ng kanyang Kuya Elian. Huwag lalapit, huwag kakausap, at huwag tutulungan ang estrangherong yon. Ngunit ang puso ng isang manggagamot ay hindi marunong sumunod sa utos ng glitar. Dahan-dahang lumabas si Mireya ng bahay, bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng gamot, malinis na tubig, at ilang balot ng tinapay. Maingat niyang iniwasan ang mga tauhan ng kanyang kuya sa hardin. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lumang abandonadong dampa malapit sa dalampasigan, ang lugar kung saan nabalitaan niyang nakikitira ang matanda. Ang dampa ay amoy luma, amoy alat, at amoy ng kahirapang pilit na ibinaon ni Elian sa limot. Doon, sa isang sulok, nakita niya si Rosaline na nakahiga sa isang manipis at butas-butas na banig. Ang bawat paghinga ng matanda ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ale, ako po ito, yung dalaga kanina. Ang mahinang bulong ni Mireya habang dahan-dahang lumalapit. Dahan-dahang lumapit si Mireya, ang kanyang mga hakbang ay tila ba ayaw gumising sa mga multo ng nakaraan na nananahan sa loob ng dampang iyon. Inilabas niya ang isang malinis na tela at bote ng alkohol nang dumampi ang malamig na likido sa sugat sa binti ni Rosaline. Napasinghap ang matanda. Hindi dahil sa hapdi, kundi dahil sa init ng malasakit na matagal na niyang hindi naramdaman. Huwag po kayong matakot, Ale. I'm a medical student, kaya sanay akong mag-alaga ng mga sugat. Ang malambing na sabi ni Mireya habang seryosong nililinis ang bawat dumi sa balat ng matanda. Pero hindi ko lang maintindihan, bakit po kayo nagtitiis dito? Ang yaman ni Kuya Elian, pero bakit parang ang tindi ng galit niya sa inyo? Tinitigan ni Rosaline ang mukha ng kanyang anak sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang bawat kurap ng mga mata ni Mireya, ang bawat galaw ng kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ay ang mga kamay na hindi man lang niya hinawakan ng sapat noong sanggol pa ito. Isang matinding pait ang lumalamon sa kanyang lalamunan. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihing, Mireya, ako ang nanay mo. Ako ang dahilan kung bakit ka naging ulila. Ngunit pinili niyang manahimik. Ang katotohanan ay isang lason na maaari pang pumatay sa kaligayahan ng kanyang anak. May mga kasalanan, Hija, na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng ginto. Ang pabulong na sagot ni Rosaline, ang kanyang tinig ay basag na tila isang tuyong dahon na natapakan. Ang galit ng kuya mo ay hindi galing sa masamang puso. Galing iyon sa isang pusong sobrang nasaktan. Natigilan si Mireya, tiningnan niya ang matanda nang may halong pagtataka. You talk as if you know him well, Al. Kilala niyo ba ang pamilya namin noon pa? Hindi nakasagot si Rosaline. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Mireya, isang mabilis at marupok na hawak na tila ba natatakot siyang baka maglaho ang dalaga sa isang kisap mata. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali kung saan ang dalawang pusong pinaglayo ng tadhana ay muling nagkadaupalad.
kahit na puno ito ng lihim at pait. Ang mahalaga ay narito ka ngayon, sabi ni Rosaline, habang ang isang luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang kulubot na pisngi. Salamat sa pagpunta, Hija. You have a good heart. Siguradong ipinagmamalaki ka ng nanay mo, kung nasaan man siya. Ngumiti ng malungkot si Mireya. Sana nga po. Sabi ni Kuya, matagal na siyang wala. I never even saw a picture of her. It's like she's a ghost in this house. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, hindi nila napansin na sa labas ng dampa, isang anino ang kanina pa nakatayo sa ilalim ng puno ng niyog. Ang aninong yon ay matikas, malamig, at punong-puno ng puot. Si Elian. Ang bawat salitang narinig ni Elian ay tila isang baga na ibinabaon sa kanyang puso. Ang makita ang kanyang kapatid, ang kaisa-isang taong pinrotektahan niya mula sa lahat ng dumi ng mundo. Nakasama ang babaeng sumira sa kanilang buhay ay isang uri ng pagtataksil na hindi niya kayang palampasin. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone. Isang tawag ang ginawa niya. Ang kanyang boses ay tila ba galing sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Ipadala niyo ang mga tauhan sa lumang dampa sa Pampang. Ngayon din, sirain niyo ang lahat ng naroon. Ayokong makakita ng kahit anong bakas ng babaeng iyon pagdating ng umaga. Tinapos ni Elian ang tawag at tumingin muli sa dampa. Sa loob, naririnig niya ang mahinang tawanan ni Mireya at ang paos na tinig ni Rosaline. Para kay Elian, ang tawang yon ay hindi musika. Ito ay isang ingay na kailangang patahimikin. Malaman kaya ni Mireya na ang taong kinatatakutan niya ay ang sarili niyang kuya na handang gumamit ng dahas para lamang manatili ang lihim? At anong gagawin ni Rosaline kapag wala na siyang matitirhan sa gitna ng kadiliman ng gabi? Ang mas malaking tanong, hanggang kailan kayang itago ni Elian ang katotohanan bago ito mismo ang sumunog sa kanyang binuong palasyo? Lumabas ka riyan, Mireya. Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay sa babaeng iyan na walang ibang alam, kundi ang mang-iwan at manira ng buhay. Ang boses ni Elian ay tila isang kidlat na bumasag sa katahimikan ng gabi. Mas matindi pa sa ingay ng mga alon sa Pampang. Nakatayo siya sa labas ng dampa. Ang liwanag ng mga flashlight ng kanyang mga tauhan ay nagbibigay ng isang nakapanlulumong anino sa kanyang matikas na tindig. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila mga ahas na handang manuklaw at ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na 2 dekadang kinimkim. Sa loob ng dampa, nanigas si Mireya habang hawak pa rin ang baso ng tubig para kay Rosaline. Ang kabutihang loob na kanyang ipinapakita ay tila ba naging isang kasalanan sa harap ng kanyang kapatid. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pagtataka. Kuya, ano ang ibig mong sabihin? May sakit siya. Bakit kailangang maging ganito kalupit? Ang sigaw ni Mireya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan habang pilit na humaharang sa pagitan ni Elian at nang nanghihinang si Rosaline. Kalupit? Mireya, wala kang alam sa tunay na kalupitan. Hakbang-hakbang na pumasok si Elian sa loob ng munting dampa. Ang bawat apak niya sa marupok na sahig ay lumilikha ng tunog ng nababaling kahoy na tila ba isang huling daing ng isang naghihingalong alaala. Tingnan mong mabuti ang babaeng iyan. Tingnan mo ang mukhang iyan na pilit mong hinahanap sa iyong mga panaginip. Lumingon si Mireya kay Rosaline na ngayon ay nakayuko at tila gustong lamunin ng lupa. Sa tindi ng kahihiyan, ang bawat hikbi ng matanda ay tila isang mitya na unti-unting sumusunog sa huling pader ng katahimikan. Siya ang babaeng kumuha ng perang pambili ng gamot mo noong sanggol ka pa. Siya ang babaeng mas pinili ang pulang bestida at ang kama ng ibang lalaki
kaysa sa ating dalawa. Ang boses ni Elian ay naging isang madilim na ulong. Mireya, meet your mother. Ang inay mong matagal mo nang hinahanap. Ang ghost. Sa bahay natin na ngayon ay nagbalik para lamang ipakita kung gaano siya kahabag-habag. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mireya. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa lupa. Ang tubig ay kumalat sa maruming sahig. Isang simbolo ng kanyang mga pangarap na biglang nawalan ng hugis. Tumingin siya kay Rosaline. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, pagkamuhi, at isang pangungulilang matagal nang kinikimkim. Inay, pabulong na tanong ni Mireya. Bawat pantig ay mabigat sa kanyang dila. Ikaw ba ang nanay ko? Ikaw ba ang dahilan kung bakit si kuya ang nagbuwis ng lahat para lang mabuhay ako? Hindi nakasagot si Rosaline. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng katotohanang matagal na niyang tinatago. Ang bawat salita ng kanyang mga anak ay tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Inilabas ni Elian mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay, ang kalawanging Kuiao Mauvang na 20 taon niyang itinago. Inihagis niya ito sa paanan ni Rosaline. Ang tunog ng pagtama ng metal sa lupa ay tila isang hatol ng kamatayan. Ito lang ang iniwan mo sa amin, Nay. Isang pirasong bakal kapalit ng isang pamilya. Ngayong narito ka, kunin mo na yan at umalis ka na. Sigaw ni Elian. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Dahil sa paningin ko, wala ka ng halaga, kundi ang kalawang na yan. Ito ang golden moment ng pagkawasak. Ang makita ang dalawang anak na pilit na pinaglayo ng tadhana, ngayon ay nagkakaisa sa galit laban sa kanya. Nais ni Rosaline na gumapang at abutin ang Kuiao. Nais niyang magpaliwanag, ngunit ang kanyang puso ay tila hindi na nakayanan ang bigat ng katotohanan. Biglang napahawak si Rosaline sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Sa isang sandali, ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa banig, walang malay at tila wala ng buhay. Inay! Ang sigaw ni Mireya. Ang kanyang instinto bilang isang manggagamot ay mabilis na nanaig sa kanyang galit. Lumuhod siya at kinuha ang pulso ng matanda. Kuya! Hindi siya humihinga ng maayos. We need to bring her to the hospital. Napatigil si Elian. Ang kanyang mga kamao ay nananatiling nakakuyom. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang mabilis na takot. Ang galit na binuo niya sa loob ng 2 dekada ay biglang hinaluan ng isang nakapapansing pangamba. Mamamatay ba si Rosaline bago pa man niya makuha ang tunay na kapatawaran? At kaya bang panindigan ni Elian ang kanyang huling utos kung ang huling hininga ng kanyang ina ay nasa kanyang mga kamay na? Ang tanging naririnig sa madilim na dampang iyon ay ang iyak ni Mireya at ang tunog ng papalapit na mga tauhan ni Elian na handa ng gibain ng gusali. Hindi alam na sa loob, ang pinakamalaking pagkawasak ay nangyari na. Kuya, please! Huwag mo siyang hayaang mamatay ng ganito. Hindi ko kakayanin ng konsensya kung ang huling alaala natin sa kanya ay ang iyong mga sumbat. Ang boses ni Mireya ay halos malunod sa hagulhol habang ang kanilang sasakyan ay humaharurot patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa likurang bahagi, ang ulo ni Rosaline ay nakasandal sa kandungan ni Mireya. Ang matanda ay maputla, ang mga labi ay kulay asul, at ang bawat paghinga niya ay tila isang kapos na pagsisikap na dugtungan ng isang buhay na matagal nang gumuho. Si Elian, na nakahawak ng mahigpit sa manibela, ay hindi kumikibo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kalsada, ngunit ang kanyang mga palad ay basang-basa ng pawis. Ang bawat ilaw ng mga poste sa daan na mabilis nilang nadadaanan ay tila ba mga pahina ng nakaraan na mabilis na nagbabalik.
Ang galit na itinanim niya sa loob ng 2 dekada ay tila nakikipagbuno sa isang kakaibang uri ng takot. Isang takot na hindi niya maamin sa sarili. Pagdating sa emergency room, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng mabilis na pagkilos ng mga nurse at doktor. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher sa makinis na sahig ay tila ba isang mabilis na tibok ng pusong nagmamadali. Pinanood ni Elian ang kanyang ina habang ipinapasok sa loob ng puting silid. Ang silid na amoy gamot, amoy alcohol, at amoy ng kawalang katiyakan. Naiwan silang magkapatid sa hallway. Ang bawat segundo ay tila isang oras at ang bawat patak ng tubig mula sa dispenser sa gilid ay tila ba pagbilang ng mga natitirang sandali. Lumapit si Mireya kay Elian. Ang kanyang uniforme ay may mantsa ng luha at alikabok mula sa dampa. "Bakit mo itinago, kuya?" Ang mahinang tanong ni Mireya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Bakit hinayaan mong maniwala ako na patay na siya? Bakit mo dinala ang lahat ng sakit na mag-isa?" "Dahil ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kamatayan, Mireya," ang sagot ni Elian nang hindi tumitingin sa kapatid. "Ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Ayaw kong lumaki ka na iniisip na ang nanay mo ay isang babaeng walang puso. Mas mabuti pang maniwala kang ulila ka kaysa malaman mong ikaw ay binaliwala." Lumabas ang doktor mula sa ICU. Ang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. May matinding bara sa kanyang puso at ang stress na naranasan niya ay naging mitya ng kanyang pag-atake. Ngunit kailangan naming malaman, handa ba kayo sa risk at sa laki ng gagastusin? Tumingin ang doktor kay Elian na tila alam na ito ang tanging taong may kakayahang magbayad para sa buhay ng matanda. Sandaling natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang layo ng mga yapak sa kabilang kalsada. Ito ang golden moment ni Elian. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na dati ay maliit at puno ng sugat mula sa pagkalkal ng basura. Ang mga kamay na ngayon ay may sapat na yaman para bumili ng isang buhay. Naalala niya ang bawat gabi na umiiyak si Mireya dahil sa gutom at ang bawat sampal ng tadhana na tinanggap niya dahil iniwan sila ni Rosaline. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag nang tumulong, na ang babaeng ito ay wala ng puwang sa kanyang mundo. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Mireya na puno ng pagsusumamo, naramdaman ni Elian ang isang matalim na kirot. Hindi ito para sa kanyang ina, kundi para sa batang Elian na nangarap din noon na may magliligtas sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Elian sa lamesa at kinuha ang panulat. Ang bawat dulo ng ballpen na tumatama sa papel ay tila ba pagpapakawala sa isang bahagi ng kanyang puot. Nilagdaan niya ang mga papeles ng pahintulot para sa operasyon. "Gawin ninyo ang lahat para iligtas siya," ang sabi ni Elian. Ang kanyang boses ay malamig ngunit may diin. Pagkatapos, bumaling siya kay Mireya at sa direksyon ng pintuan ng ICU kung saan naroon ang kanyang ina. Ngunit pagkatapos nito, sa sandaling makalabas siya sa ospital na ito ng buhay. Aalis siya. Maglalaho siya sa buhay natin habang buhay. Iyan ang huling utang na loob na ibibigay ko sa kanya. "Kuya," ang tanging nasambit ni Mireya habang pinapanood ang kanyang kapatid na tumatalikod at naglalakad palayo patungo sa madilim na bahagi ng hallway. Ang bawat hakbang ni Elian ay tila paglayo sa isang nakaraang pilit siyang hinahabol. Ngunit sa likod ng kanyang matitigas na salita, isang tanong ang nananatiling nakasabit sa hangin. Kaya nga ba niyang tuluyang putulin ang ugnayang kahit ang galit at panahon ay hindi nagawang wasakin? Mabubuhay pa ba si Rosaline upang marinig ang huling hatol ng kanyang anak? O ang operasyong ito ang magiging huling pagkakataon nila upang maging isang pamilya? Ang operasyon ay nagsimula sa ilalim ng malamig na liwanag ng silid tanggapan. Habang sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak.
Isang malungkot na paalala ng gabing nagsimula ang lahat. Hindi na mabubura ng kahit anong dami ng luha ang nakaraan, ngunit sapat na ang katahimikan upang bigyang daan ang bukas. Ang boses ni Elian ay tila isang marahang bulong na humahalo sa amoy ng antiseptiko at malinis na linen sa loob ng pribadong silid ng ospital. Isang linggo na ang nakalilipas matapos ang operasyon at si Rosaline ay gising na, bagamat ang kanyang bawat galaw ay tila ba isang mabigat na pagsisikap. Ang matanda ay nakasandal sa mga puting unan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga kamay na dati ay puno ng yabang, ngunit ngayon ay payat, nangangatog, at puno ng mga tusok ng suwero. Nakatayo si Elian sa may paanan ng kama. Hindi siya lumapit. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang ilang hakbang ng semento. Ito ay 20 taon ng hinagpis, gutom, at galit. Gayunpaman, sa unang pagkakataon, ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng pagtanggap. Isang pagtanggap na ang taong nasa harap niya ay hindi na ang kontrabida ng kanyang buhay, kundi isang matandang nagbabayad na sa kanyang mga utang sa tadhana. Inayos ko na ang lahat, Rosaline, ang sabi ni Elian. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Hindi ka na babalik sa Maynila. May maliit na bahay na inihanda para sa'yo malapit sa dalampasigan, sa tabi ng dating lote ni Aling Luningning. May mag-aalaga sa'yo at padadalhan ka ng lahat ng kailangan mo buwan-buwan. Tumingin si Rosaline sa kanyang anak. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa pagsubok na bumuo ng salita. Elian, bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, bakit mo pa ako binibigyan ng tahanan? Umiwas ng tingin si Elian. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang sikat ng araw ay tumatama sa mga dahon ng puno. Dahil kung hahayaan kitang mamatay sa lansangan, magiging katulad mo lang ako, isang taong walang puso. Ibinibigay ko ito, hindi dahil mahal kita, kundi dahil ito ang huling obligasyon ko bilang anak ng lalaking tunay na nagmahal sa'yo. Ito ang golden moment ng kanilang paghaharap. Dahan-dahang inilabas ni Elian ang kalawanging kuyaw mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa side table. Ang tunog ng metal sa ibabaw ng lamesa ay tila pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng kanilang buhay. Ito ang huling alaala mo na hawak ko. Ngayon, ibinabalik ko na ito sa'yo, kasama ng lahat ng sakit na idinulot nito sa akin sa loob ng 2 dekada. Sa sandaling iyon, pumasok si Mireya. Bit-bit niya ang mga gamot at isang basket ng prutas. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang mahinahong ngiti. Lumapit siya kay Rosaline at hinawakan ang kamay nito. Isang haplos na puno ng patawad na hindi na kailangan ng maraming salita. Inay, kailangang uminom na kayo ng gamot. Ang malambing na sabi ni Mireya. Ang salitang inay ay hindi na tunog lason sa silid na yon. Ito ay tila isang panalangin na dahan-dahang tinutupad. Lumabas si Elian ng silid nang hindi lumilingon. Sa labas ng ospital, naramdaman niya ang hangin ng dagat na humahalik sa kanyang mukha. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid na yon ay tila pagtatanggal ng isang napakabigat na sako ng buhangin mula sa kanyang likuran. Lumipas ang mga buwan. Si Rosaline ay nanirahan ng tahimik sa maliit na bahay sa Pampang. Hindi siya naging reyna, ngunit siya ay naging isang babaeng natutong magtanim ng mga bulaklak sa gitna ng buhangin. Araw-araw, tinatanaw niya ang malaking syurya ni Elian mula sa malayo. Hindi siya lumalapit. Alam niya ang kanyang hangganan. Ang kanyang hiya ang nagsisilbing bakod, ngunit ang kanyang pag-asa ang nagbibigay sa kanya ng lakas na gumising bawat umaga. Minsan, nakikita niya ang itim na sasakyan ni Elian na humihinto sa tapat ng kanyang bakod. Hindi bumababa ang kanyang anak. Nananatili lamang ito sa loob ng ilang minuto, nakatanaw sa maliit na kubo kung saan nakasampay ang mga nilabhang damit ni Rosaline na sumasayaw sa hangin. Ngunit tuwing aalis ang sasakyan,
Laging may naiiwan sa ibabaw ng kanyang tarangkahan, isang balot ng sariwang isda, o di kaya'y isang supot ng prutas na paborito ni Rosaline noong bata pa siya. Walang sulat, walang pirma, ngunit alam ni Rosaline na ang bawat pagkaing iyon ay isang hakbang ni Elian patungo sa pagpapatawad sa kanyang sariling pait. Isang hapon, habang ang langit ay nagbibihis ng kulay kahel at lila, naglakad si Rosaline patungo sa dalampasigan. Sa kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang kalawanging kuyaw. Hindi na ito tila ba nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang balat. Ngayon, nararamdaman niya ang bigat nito bilang isang paalala na ang bawat pagkakamali ay may katumbas na pananagutan, ngunit ang bawat pananagutan ay may dulo rin kung ito ay tatanggapin ng buong kerendahan ng loob. Dahan-dahan niyang inilibing ang kuyaw sa ilalim ng basang buhangin, doon sa lugar kung saan ang mga alon ay laging dumarating upang humalik sa lupa. Hinayaan niyang tangay ng tubig ang huling simbolo ng kanyang pagkakasala. Kasabay ng paghila ng dagat sa maliit na metal, naramdaman ni Rosaline ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa hindi kalayuan, nakita niya si Mireya na papalapit. Dala ang kanyang stethoscope at isang nangiting tila ba nagbibigay ng liwanag sa paligid. At sa likod ni Mireya, nakatayo si Elian sa may dulo ng kalsada. Hindi ito lumapit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi rin ito tumalikod. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng hangin na amoy alat at amoy ng bagong pag-asa. Walang yakap na naganap, walang luhang bumaha. Ngunit sa pagtango ni Elian, alam ni Rosaline na ang bagyong nagsimula 20 taon na ang nakalilipas ay tuluyan ng humupa. Ang mga sugat ay hindi man tuluyang mawala, ngunit hindi na ito dudugo muli. Ang dalampasigan ng Quezon ay naging saksi sa pagkawasak ng isang pamilya. At ngayon, ito rin ang naging saksi sa marahang pagkabuo ng mga pirasong pilit na pinagtagpi ng panahon at pag-ibig. Ang dagat ay patuloy sa kanyang paggalon, tila ba bumubulong ng isang katotohanang mas malalim pa sa karagatan, na ang tunay na paghilom ay hindi nagsisimula sa paglimot, kundi sa lakas ng loob na harapin ang kahapon ng may kapayapaan sa puso. Lumipas ang maraming taon at ang dalampasigan ng Quezon ay patuloy na naging saksi sa pagbabago ng panahon. Ang ingay ng mga syurya ni Elian ay naging bahagi na ng himig ng nayon, isang tunog na nagdadala ng buhay at pag-asa sa maraming pamilya. Ngunit sa likod ng tagumpay ng negosyo, may isang mas malalim na tagumpay na naganap sa loob ng mga pusong dati ay binalot ng pait. Isang maaliwalas na hapon, habang ang araw ay dahan-dahang humahalik sa abot-tanaw, nagtipon ang pamilya Mercado sa harap ng maliit na bahay ni Rosaline. Hindi ito isang magarbo at maingay na pagdiriwang. Ito ay isang tahimik na pagtitipon ng mga kaluluwang matagal na naglakbay sa dilim at sa wakas ay nakahanap ng liwanag. Si Mireya, na isa ng ganap at iginagalang na doktor, ay abala sa pag-aayos ng lamesa sa ilalim ng puno ng niyog. Ang kanyang mga kilos ay puno ng biyaya at ang kanyang ngiti ay sapat na upang pawiin ang anumang pagod. Sa tabi niya, si Rosaline ay nakaupo, pinapanood ang bawat galaw ng kanyang anak. Ang buhok ni Rosaline ay kasing puti na ng mga bula sa dagat, at ang kanyang mga kamay ay marami ng guhit ng katandaan. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng kung anong wala. Ang mga ito ay puno na ng pasasalamat sa kung anong naririyan. Dumating ang sasakyan ni Elian. Bumaba siya. Dala ang isang maliit na cake at isang bungkos ng mga bulaklak. Ang kanyang tindig ay hindi na kasing tigas ng asero. Mayroon ng lambot sa kanyang mga mata at isang mahinahong kurbada sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa kanyang ina. Isang hakbang na hindi na pinipigilan ng galit o hiya. "Inay, maligayang kaarawan po," ang sabi ni Elian habang inilalapag ang mga bulaklak sa kandungan ni Rosaline. Sa sandaling iyon, ang salitang inay ay hindi lamang isang tawag.
Ito ay isang deklarasyon ng kapayapaan. Hinawakan ni Rosaline ang kamay ni Elian at sa pagkakataong ito, hindi ito binawi ng kanyang anak. Hinayaan ni Elian na manatili ang init ng palad ng kanyang ina sa kanyang balat, isang haplos na 20 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Salamat, Elian, ang pabulong na sagot ni Rosaline. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hanging dagat. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makita ang inyong tagumpay. Habang sila ay kumakain sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, ang tanging naririnig ay ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang at ang paminsan-minsang tawa ni Mireya. Ang bawat subo ng pagkain ay tila isang sakramento ng kanilang muling pagkabuo. Dito nasagot ang lahat ng mga katanungan ng tadhana. Una, napaunlad na ba ang patawad? Oo, ang patawad ni Elian ay hindi isang biglaang himala, kundi isang dahan-dahang proseso ng pagtanggap na ang lahat ay nagkakamali at ang bawat sugat ay bahagi ng kanyang lakas. Hindi na niya tinitingnan ang kanyang ina bilang isang kaaway, kundi bilang isang tao na naghahanap din ng sariling kaligtasan. Pangalawa, narating na ba ang kapayapaan? Ang kapayapaan ay nananahan na sa kanilang tahanan. Hindi ito ang kapayapaang walang sakit, kundi ang kapayapaang may kakayahang mabuhay sa kabila ng mga peklat ng nakaraan. Ang dalampasigan ay hindi na simbolo ng pag-alis, kundi simbolo ng pagbabalik. Pangatlo, anong aral ang naiwan? Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa tamis ng mga salita, noong maginhawa pa ang buhay, kundi sa lakas ng loob na manatili kapag ang lahat ay tila baguguho na. Ang mga anak na tulad ni Elian at Mireya ay nagpatunay na ang isang pusong binalot ng hirap ay kayang maging pinakamalambot na kanlungan at ang isang inang naligaw ng landas ay may karapatan pa ring hanapin ang daan pauwi sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mundo, tumayo si Elian at tumingin sa dagat. Ang mga bakas ng ulan ay wala na sa kanyang mukha at ang dagat ay hindi na nakakatakot. Sa bawat pagalo ng tubig sa pampang, tila ba sinasabi nito na ang buhay ay isang siklo ng pagkawala at pagtatagpo. Ang pamilya Mercado ay hindi perpekto, ngunit sila ay buo. At sa ilalim ng gabay ng mga bituin, ang kanilang kwento ay mananatiling isang awit ng pag-asa para sa sino mang nakakaranas ng unos, na pagkatapos ng bawat bagyo, laging may dalampasigang naghihintay at laging may pusong handang magbukas para sa isang bagong simula. Ang mga bakas ng ulan ay maaring manatili sa lupa, ngunit ang araw ay laging sisikat upang tuyuin ang bawat luha at magbigay ng bagong liwanag sa bukas.